Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga pagsusumikap natin, yung mga ibada, pagsamba natin, lahat ng mga kabutihan na ginagawa natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at igawad sa atin ang karapat dapat na gantimpala nito mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay at maging tulay upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagat alam niyo mga kapatid, ang katotohanan, hindi yung mga gawain nating pagsamba ang dahilan kung bakit ang isang tao ay makakapasok sa paraiso ng Allah. Ito ay katotohanan mga kapatid. Maraming mga tao na inaakala nila na yung mga kabutihan, pagsamba na kanilang ginagawa dito sa mundo, yun ang magiging dahilan na sila ay makakapasok sa paraiso ng Allah. Pero hindi yun ang dahilan mga kapatid. Ang dahilan kung bakit makakapasok ang isang tao sa paraiso ng Allah ay dahil sa pamamagitan ng habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong isang hadis ang Rasulullah na itong hadis na ito ay sinasabi ng ilan sa mga scholar natin, itong hadis na ito ay da'if. Ibig sabihin, isang mahinang hadis, pero binabanggit natin to para mapupulutan natin to ng aral. Dito sa hadis na ito yung kwento ng isang lalaki na sumamba siya ng napakahabang panahon, 500 years. Sabi sa hadis na ito, merong isang lalaki, sabi niya, na mula sa mga nauna sa inyo at itong lalaki na ito ay lumabas siya, pumunta siya sa lugar na kung saan walang katao-tao. Pumunta siya sa bundok na kung saan malayo ang mga tao, walang katao-tao na lugar. At doon sa lugar na yon, ang ginawa ng lalaki na ito ay puro pagsamba sa Allah. Wala siyang ginawa doon kundi pagsamba. Yun ang ginawa niya. Kaya siya nagpakalayo-layo sa mga tao para makapag-focus siya sa kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 500 years. Subhanallah. Napakabang panahon. Sino yung tao na kakayanin niya yung ganung katagal na wala kang ginagawa sa isang lugar, kundi pagsamba. Yun ang ginagawa ng tao na ito. Hanggat sa si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos siya sa kanyang mga mensahero upang iparating sa tao na ito na katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na pumasok ka sa aking paraiso sa pamamagitan ng aking habag. Yun ang mensahe sa kanya ng Allah. At sumagot itong lalaki na ito, sabi niya, O Panginoon ko, sabi niya, Ya Rabbi, bagkus dahil sa aking mga gawain. Anong ibig sabihin? Siya'y pinapapasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso sa pamamagitan ng habag ng Allah. Pero nagreklamo itong tao na ito. Sabi niya, Ya Allah, dahil sa aking mga gawain. Ako ay makakapasok sa iyong paraiso dahil sa aking mga gawain. Sapagkat ipinagmamalaki niya yung gawain niya sa loob ng 500 years na wala siyang ginawa kundi sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa niyang tanggapin yung pagpasok niya sa paraiso sa pamamagitan ng habag ng Allah. Kundi ang gusto niyang makamit yung gantimpala ng kaniyang gawa sa loob ng 500 years na kaniyang pagsamba. Kaya sabi sa kanya ng Allah, sige, gusto mo, kuy-kwentahin natin, sabi ng Allah. Kuy-kwentahin natin. Lilitisin natin, sabi, titimbangin natin, sabi ng Allah. Kaya nilagay sa kabilang banda, kabilang side ng timbangan, yung ginawa niyang 500 years na ibada. Tapos sa kabilang banda naman, ilalagay doon ang biyaya sa kanya ng Allah. Isang biyaya lamang yung kayang ilagay doon, yung kanyang paningin. Titimbangin yun. Wala pa doon yung biyaya sa kanya ng Allah na yung kanyang pandinig, ang kanyang katawan, ang kanyang bunganga, ang kanyang kamay. Wala. Isang biyaya pa lang ang ilalagay doon sa isang timbangan, yung kanyang paningin noong siya'y nabubuhay dito sa mundo. Hanggat sa nung tinimbang yung dalawang bagay na yon, mas mabigat pa yung biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang paningin lamang kumpara sa ginawa niyang pagsamba sa loob ng 500 years. Talo siya. Subhanallah. Kaya ang sabi sa kanya ng Allah, dalhin yan sa impyerno. Kaya nung dinala siya sa impyerno, biglang sumigaw itong tao na ito. Sabi niya, "Oh Panginoon ko," sabi niya,
Kahabagan mo na ako, sabi niya, at ipasok mo na ako sa iyong paraiso sa pamamagitan ng iyong habag. Subhanallah. Nagsisi siya. Kaya ginawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinuha siya doon sa impyerno at pinapasok pa rin siya sa paraiso ng Allah. Ang sabi sa kanya ng Allah, pumasok ka sa paraiso sa pamamagitan ng aking habag. Subhanallah. Napakaganda ng kwento, mga kapatid. Kasi napakalaki ng aral na mapupulot natin doon eh. Unang-una, kung babayaran natin ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, kailanman ay hindi natin mababayaran. Hindi natin matutumbasan ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang sinabi ng Allah sa Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. At kung inyong bibilangin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang biyaya ko sa inyo, sabi ng Allah, ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَا تُحْصُوهَا. Hindi niyo kayang bilangin, sabi ng Allah. Uncountable. Hindi natin kayang bilangin at bayaran ang anumang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Halimbawa, pag nawalan ka ng mata, itong mata, pag nawalan ka ng mata, kahit gaano kagaling ang artificial intelligence na i-apply nila sa'yo para ibalik yung original ng paningin mo na yung biyaya sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman na hindi na may babalik. Hindi may babalik yung paningin natin. Subukan mo baliin yung kamay mo, tapos gumamit ka ng artificial intelligence para ibalik yung dating kamay mo. Hindi mo na ito may babalik sa original. Kahit nasabi natin na ikaw ang pinakamakapangyarihan, ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, ang anumang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang tumbasan at hindi mo kayang bayaran. Another example natin, yung hininga natin, mga kapatid, yung hangin. Yung hangin na ginagamit natin na para tayo ay mabubuhay sa pang-araw-araw. Isa ito sa biyaya ng Allah na kung hindi natin iisipin, pag-iisipan ng malalim, ay napakalaking biyaya sa atin ng Allah kung kaya tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Pag pumunta ka sa hospital, pag nasa ICU room ka, gagamitan ka ng oxygen. Hangin yun. Tapos napakalaki ng bayad sa tao. Para makasurvive ka, may bayad yun. Pag wala ka pang pera, maaaring yun na yung katapusan ng buhay mo. Binabayaran. Pero yung hangin, libre lang to para sa atin. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nakakapagsamba sa Allah. Ganun din, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakikinabangan natin sa 24/7 na tayo ay nabubuhay. Kaya hindi natin kayang bayaran, tumbasan ang mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano kahabang panahon na tayo ay sumamba sa Allah, wala tayong gagawin kundi sambahin siya, kailanman ay hindi natin kayang bayaran ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, mga kapatid, ito yung authentic na hadis na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok ang isa sa paraiso dahil sa kanyang mga gawain. Ito yung authentic na hadis, malakas na hadis. Ibig sabihin, hindi yung gawain natin ang nagiging dahilan kung kaya tayo ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Nung sinabi ito ng Rasulullah, tinanong siya, qalu, wala anta ya Rasulullah? Ang sabi nila, ya Rasulullah, kahit ikaw? Sabi niya, qala la, wala ana. Sabi ng Rasulullah, kahit ako, sabi na. Maliban na lang, sabi ng Rasulullah, illa an yatagammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Maliban na lang, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ako ay babalutin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaniyang kagandahang loob at sa pamamagitan ng kaniyang habag. Ito yung patunay, mga kapatid, na yung pagpasok ng tao sa paraiso ng Allah ay hindi dahil sa siya ay mahusay sa ibada, hindi dahil sa siya ay mahusay sa pangangaral, hindi dahil sa siya ay magaling magbasa ng Quran, hindi dahil sa siya ay mabuting tao, gumagawa ng kawang-gawa, kundi ang dahilan kung bakit siya'y makakapasok sa paraiso ng Allah ay sa pamamagitan ng habag at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mabubuting gawain nung siya'y nabubuhay dito sa mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga gawain natin, ito ay isang tulay lamang. Yung mga mabuting gawain natin, ito ay isang tulay lamang upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah kung tayo ay pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag at pagpapala sa atin. At ganoon din, yung mga masasamang gawa ng isang tao dito sa mundo, ito ay isang instrumento o tulay upang siya'y makapasok
sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang parusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa niya sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo doon sa mga tao na yon na sapat sa kanilang puso, sa kanilang sarili, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at naging masaya siya sa anumang ibiyaya, sa anumang biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala.